Ngayon guys, nasa Ilocos Sur kami dahil sa libing ng aming tiyuhin. Alam nyo ba na dito ay mayroon silang napakagandang ilog? Sikat na ilog ito ng mga Ilocano. At yan ay ang ilog Amburayan. Shall we begin? Let's begin now. Kung nabasa o narinig nyo na ang epiko ng mga Ilocano, alam nyo kung ano ang ilog Amburayan. Sa epiko ng mga Ilocano na ang biyag ni Lamang, dito sa ilog Amburayan naligo si Lamang. At dahil sa dumi ng tangkal sa kanyang katawan ay nagkamatayan ang lahat ng mga isda. At sa kinahaponan ng araw ng pagdating namin ay tinungo namin ang ilog upang maligo. At kung mapapansin ninyo, itong hagdan na dinadaanan namin ay hagdan na pababa. Ayon sa mga taga rito, 96 step daw ito. At ang bahay ng tiyuhin ko ay nasa taas nito. Good luck na lang sa amin mamaya pag uwi. Kung mapapansin nyo guys, liblib pa rin ang lugar na ito. Dahil marami pa rin mga puno, pero huwag kayong mag-alala guys. Safe naman dito dahil mababait ang mga tao dito. Masyado lang talaga nilang pinipreserve ang mga puno dito. Kaya parang gubat pa rin ang lugar na to. Maya-maya lang may napansin ako. Inong ko po may tiyanak at pambira bata lang pala. Kunti lang ang populasyon ng lugar na ito. Kaya madalang ka lang makakita ng mga tao rito. Alam nyo ba na dito ay elementary lang ang paaralan at walang high school? At ayon sa mga marites, kukunti lang ang mga estudyante rito. Parang private lang. Kaya pag tumungtong na ng high school ang mga estudyante rito, ay kinakailangan nilang pumunta sa bayan o sa ibang mga bayan na may mga high school. At kapag matataas na o malaki na ang tubig sa ilog ay nahihirapan ng mga estudyante na pumasok. Sana lang naman mapansin ng gobyerno ang kalagayan ng mga estudyante sa liblib na lugar kagaya nito. Hindi naman yata kasi tama na palibasa ko kunti lang ang estudyante, okay lang na wala ng high school dito. Buti naman sana kung may ligtas at magandang daan na dadaanan pagpasok. Sadyang malaki na ang pinagbago ng lugar na ito. Medyo naiba ng daan at marami ng bahay na naidagdag. Pero ang nakakatuwa, ang kultura at ang pag-ugali ng mga tao dito ay hindi nagbabago. Napaka-humble pa rin nila at marespeto, especially sa mga dayo. Maalala ko nung bata ako ay parang kamag-anak ang turing nila sa akin kahit hindi ko naman kilala. Siguro dahil kilala nila ang nanay ko o naging mabuti siya sa kanila. O ayan, naabot na natin ang kanilang taniman. Kadalasang tinatanim nila dito ay palay, mais, tubo at tabako. Gaya nakasulat, tayo ay narito ngayon sa Purok Abagatan o Timog sa Tagalog. At gaya ng nabanggit ko, karaniwang makikita dito ay mga taniman. O diba? Ang tiyatsaga at ang sisipag ng mga taga rito. At alam niyo bang mahilig sila mag-alaga ng mga hayop dito, partikular sa mga manok at baka. Kaya maalala ko na ako'y bata pa pag dumadalo kami dito, kung hindi isda na galing sa ilog ang inaulam namin, ay manok. At kapag kami umuwi na, ay pinapapaunan ako ng aking lola ng manok. Pero sa ngayon guys, hindi ko na kailangan dahil may sarili na akong mga manok. Grabe, ang dami mga manok nun ah. Alam niyo ba guys na madalas ang baha dito kapag bumabagyo? Kung mapapansin niyo, ang mga lupa dito ay parang mga buhangin o graba. Pagka bumabagyo dito, lumalaki ang tubig at pumapasok sa kabahayan. Kaya ang ilan sa mga residente ay napipilitang umakyat sa Purok Rabaw o doon sa lugar ng tiyuhin ko na pinagalingan natin kanina. Pero sa tingin ko matagal na hindi binabaha ang lugar na ito dahil napansin kong malalaki na yung mga puno. Oo nga pala, medyo pa iba-iba ang location ng tubig dito sa ilog na to. Kaya isinama na namin to pamangkin namin na to para ituro sa amin yung tamang location ng tubig na kung saan pwede kami maligo. Medyo dumidilim na guys kaya kailangan namin bilisan. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me O diba, pati kambing marunong bumati. Pasensya ka na kambing, nagmamadali kami. Dito pala guys ay pahirapan ng signal. Kailangan mong pumunta dito sa ilog kung gusto mo makasagap ng magandang signal. Pero mas okay na yun para may oras sa pag-video. Sa aming paglalakad guys ay nakasalubong namin ang anak ng isang pinsan namin. Ni Glander. Ano ni mama? Oh, madya pala yun. Kitang talon. So, ito ang playground ng mga bata. Di mo na kailangan ng man-made cycling track. Sa lalim ng mga buhangin dito ay napaka-challenging na para sa mga nagbabike. Look, grabe yung dalawa. Talaga excited na maligo. Iniwan talaga ako. Ang ganda ng lugar guys. Talagang pastulan siya. Ang sarap mag-picnic dito kahit mag-overnight pa. Ang swerte ng mga magjowa dito. Dito pa lang, ideal place na for dating. At para iwas lobo ng tiyan, magtampisaw sa malambig na tubig pag nakaramdam ng init. Pero pag wipeg, abay, madamo naman ang paligid. Ang totoo yan guys, madilim na talaga diyan. Masyado lang talagang sinungaling tong kamerang hawak ko. Pero ewan, baka tong mata ko ang may problema. Masyado kong in-enjoy ang ganda ng paligid guys, kaya nakalimutan ko kung anong pakay ko talaga dito. Kaya yun, tuluyan na akong iniwan ng mga kasama ko. Lukong mga bata to ah. Kaya naman tinakbo ko na lang. losing almost all my energy.
Grabe, ang ganda guys. Sarap mag-picnic dito. Naku, kung sa amin lang ito, ang dami ng mga paupahang kubo sa paligid. Bali, ito na yung ilog Amburayan na sinasabi ko. Oh, di ba ang ganda niya? Sa tingin ko, pinagbabawal dito ang mga oryente ng isda guys. At ang pangunahing paraan nila ng panghuli dito ay yung pagpana o kaya yung rama. Yung binan ko lalaki sa Pangasinan ay ganoon ang kanya pamamaraan ng panghuli ng isda. Yun bang inipon-ipon niya ang mga bato at mga sanga sa ilalim ng tubig at babayan naman na ito ng mga isda. Sa amin kasi sadya may mga tao makukulit. Makakita lang ng mga gagadaliring isda sa ilog ay binabanatan na kaagad ng kuryente. Tuloy, pati tubig sa ilog ay sadyang pinagdamot na ng kalikasan. Noong mga bata kami ay hindi talaga nawawala ang tubig sa ilog. Doon pa kami naglalaban ng nanay ko dahil sagana talaga sa tubig. Sa ngayon, saka lang magkakatubig ang ilog kapag wagyo. Pero dito guys, mapapansin yung buhay na buhay ang ilog dahil ang linis-linis ng tubig. Ayun grabe, kitang-kita ang mga bato sa ilalim ng tubig. Kaya pala madaling namatay ang mga isda nung naligo sila ang dito dahil hindi talaga sanay ang mga isda sa marumi. Iniisip ko nga kung lulusong ba ako dyan o sa gripo na lang ako maliligo. Kasi maalala ko, na nakaraang araw pa pala ako huling naligo. Baka kasi paglusong ko dyan magkamatayan din ang mga isda. Kaya hinayaan ko munang tumimpisaw yung mga kasama ko at pinagmasdan ko kung may lulutang na isda. Alam ko kasing hindi rin naliligo tong mga to eh. Buti na lang wala namang lumutan ng mga isda. Dahil kung hindi, abay kawawa naman yung mga taga rito. At dahil napatunayan ko na ligtas naman ang mga isda sa laso na dala na aming katawan, di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Matagal-tagal na rin ang panahon nang huling maranasan ko ang paglagoy sa ilog. Buti na lang hindi ko nakalimutan ng lumangoy. Pero espesyal ang ilog na to dahil napakalinis. Sa amin, espesyal din naman dahil kapag ganito nakalaki ang tubig, ipakulo mo na lang at lagyan mo ng asukal, may special na 3-in-1 ka na. Kasi gaya ng sinabi ko, tuwing bumabagyo lang saka nagkakaroon ng ganitong kalalim na tubig sa ilog. At dahil may mga nalalandslide na parte ng bundok sa taas, nagiging kulay kape ang tubig. O diba? Special na 3-in-1, natural na natural. Sobrang linis talaga ng tubig dito kahit dito ka na nga rin mag-toothbrush. Pero sa totoo lang, nag-aalala ako. Kung nakaligtas ang mga isda sa dumi ng aking katawan, makakaligtas kaya ang mga ito sa amin ng aming mga bibig? Bahala na. Pasensya na mga isda, pagkakataon na to, ang linis ng tubig eh. Pero alam niyo bang kanina ko pa napapansin na para pala kami mga lumba-lumba na sa ilog nakatira. Buti na lang talaga malalim ang tubig. Para kahit pa paano nakakalangoy ako. Kahit ganito kalaki ang katawan ko. Sa amin kasi kapag ganito nakalinis ng tubig, kailangan mong magpagulong-gulong para mabasa ang buong katawan. At kapag mayroon kang malaking tiyan kagaya ko, aba, lutang na lutang. Pero dito guys, parang ayaw ko nang lumutang, stay bumahon. Ba, ang madam umextra. Astig na mga brasong yan ah. O diba? Sino mag-aakalang magandang buhala akong katawan pag nakalubog na ako? Sobrang nakaka-enjoy dito mag-swimming. Kung napapansin nyo pala mga chicks yung mga kasama ko, kapatid at pamangkin ko ang mga yan. Kailangan ko silang bantayan. Aba, mahirap na. Baka may madaang syokoy. Hindi pa man din namin kabisado ang lugar na to. Sabihin nyo siguro wala namang syokoy dito. Abay, bahala naman na kayo mga marites kung paano nyo intindihin ang mga sinasabi ko. Kung dati ang mga syokoy sa tubig lang, ngayon sa lupa na rin. Nakadamit at kuminsan CCTV pa. Hinihintay ko nga na magalit ang mga syokoy na i-bash nila ako. Kasi sabi nila pag marami ka daw bashers, marami ka daw views. Totoo kaya yun? Kasi wala akong bashers. Kaya yun, wala din akong views. Pero okay lang, nakaligo naman ako dito sa Ilog Amburayan. Kayo ba? Nakaligo na kayo rito? Speaking of Ilog Amburayan, ang Ilog Amburayan ay manggagaling sa kabundukan ng Cordillera. Dadaan sa probinsya ng Benguet, La Union at Ilocos Sur. At dediretso sa South China Sea. At nagkakahaba ito ng 76 na kilometro. Ito ang umahati sa probinsya ng Ilocos Sur at La Union. At sinasabing isa ito sa pinakamahabang ilog dito sa Northern Luzon. So kung ganun, yung bundok na nasa aking kanan ay parte na ng La Union. Ang galing ano? Andito na kami ngayon sa pagitan ng La Union at Ilocos Sur. At sa tingin ko kailangan na namin kumahon kasi dumidilim na talaga. Never show. There are the things I want to know. Secret stars. Berleo. Ya. Bakit ang puputi? Puti naman namin. Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong upload na video.